Okay, thank you sa iyo, Brother Angel Santos, no? Ayan, so ngayong gabing ito, ang tatalakaying topic natin is ano ba ang ibig sabihin ng sinabi ni Father Darwin sa video na ito na Sabado yung nasa Exodo 20. Kasi ito nga ngayon, ginagamit ngayon ng mga Seventh-day Adventist ang video na ito para pamalian daw ang linggo. Ba't kaya nila pinapamali ang linggo? Eh maliwanag naman ang pagkakasabi, hindi lang yata nauunawaan. Pero bago muna yan, atin mo nang ibigay kay Brother Aljan Bagatnan sa pagtalakay sa issue na ito. Brother Aljan, good evening sa iyo. Yes, thank you so much, Brother Jando Alabado. Ay, mag-share, ano muna ako, bro? Mag-share, tama ba yun? Kunin ko muna yung pag-share mo, bro. Advance and computer audio. Ayun, again, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi mga kapatid. Dahil wala muna si Brother Junri, siguro nag-swap na lang kami, no? At ngayon, kanina, nagtanong ay Brother Jando kung ano magandang topic ko, ito yung binigay niya sa akin. Kaya sige po mga kapatid, pero bago yan, shoutout muna tayo kay Rodrigo Botlon dito sa YouTube channel natin, kay Sita Aldave, at kay Susan Kubakog, kay Juscoro Incarges. Shoutout din po kay The Goodness 461, kay Sis Frige Rosema, kay Bilin Cordova, kay kapatid na Shalom. Good evening bro Aljan. Kay Susan Kubakog, kay Mila Magno, at kay Ferd Passione. Ayan, dumadami yung viewers natin dahil wala si Brad Junri. Ayun, tuloy natin ito mga kapatid, ang napakagandang topiko na ginagamit na naman po ng mga kapatid nating sa ibang pananampalataya, lalo na ang mga kapatid natin na grabe ang paniniwala sa ano, grabe ang paniniwala wait lang, ayan. Grabe ang paniniwala kapatid sa Sabado daw ang araw ng pagsamba, at pinutol pa talaga ang video ni Reverend Father Darwin Gitgano para daw sabihin na tayo mga Katoliko ay makinig tayo sa pari natin. Pakinggan nyo po hindi ko kilala ang pangalan na to. Hindi ko kilala to. Pero pakinggan nyo po ang kaniyang sinasabi. Okay, paminaw mo mga CFD, nga mga depensor sa RCC. Kay dili man gyud mo moangkon nga ang kanang napulo kasugo sa Exodus 20 Sabado na paminawa ang inyong pari ha na usa ka debatidor ni angkon siya nga ang kanang sa Exodus 20 kanang napulo kasugo Sabado na ha para muundang na mo ang pagdepensa sa inyo. Ito kapatid narinig nyo ang kanyang sinabi. Sabi niya, makinig daw tayo kayong mga CFD sa ating pari na hindi ayaw na nating tanggapin na ang sa Exodus 20 ay Sabado yan. Yung mga utos na dyan sa Ten Commandments sa Exodus 20 ay Sabado daw yan. Kaya sabi niya, paminaw kayo. Ibig sabihin nun, makinig daw tayo. Sige, makinig tayo sa kanya kung ano ba talaga ang sasabihin nito. Ang bakak ba ha paminawa Father Darwin, asa man na siya kanang Exodus 20, Sabado na siya o Domingo? Categorical. Ang tubag nako, Sabado. Ano? Sabado na unya sa Exodo, Hebrew chapter Sabado. unya. Klaro. Okay, paminaw mo. Ayan mga kapatid, yun na po napakaiksi ng kanyang video. Pero kung hindi natin ito itatama, sigurado marami na namang madidinggoy ang SDA na to na ginagamit ang video at pinutol. Napansin nyo kapatid hindi man lang niya pinagpatuloy ang video. Bakit? Kasi yung pinagpatuloy niya, talagang ma-explain doon ni Reverend Father Darwin Gitgano. Pero ito ang kanilang strategy. No? Puputulin ang isang video, pagkatapos sasabihin ito na. Napakagaling, palakpakan sana natin itong taong to. Pero hindi naman talaga ito dapat palakpakan. Bakit gumagawa ito ng paraan para mapansin? So, tuloy tayo mga kapatid. Totoo ba ang sinabi ni Reverend Father Darwin Gitgano na Sabado ang tinutukoy sa kanyang tanong? Opo. Totoo po yun.
Pero tandaan nyo po kapatid, hindi ibig sabihin na sinabi ni Reverend Father Darwin Gitgando na Sabado ay yun na po yun. Yun na po yung araw na pagsamba. No? Bakit kapatid? Ito yung mga bersikulo na mga ginagamit ng mga Seventh-day Adventist para patunayan na ang Sabado daw ay ang araw ng pagsamba. Tingnan nyo kapatid ha. Wait lang. Bago muna tayo dyan pumunta pala, bago pala tayo pumunta dyan sa mga bersikulo, isa ito sa mga ginagamit ng mga Seventh-day Adventist, yung awit, hindi. Tama. Ito yung ginagamit nila para patunayan daw, libro natin to mga kapatid, libro ng Katoliko. Patunayan daw na ang Sabado, yun daw yung araw ng pagsamba. Bakit? Ang nakasulat dito? Sabi dito, ito'y pagsunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Ayan, napakaklaro kapatid. Nakasulat naman talaga dyan, no? Na ang Sabado ay ipangilin. Kaya gustong-gustong bumili ng aklat ng mga SDA na yan ng aklat na to dahil pag sa debate sasabihin, tinatanggap mo ba to sa inyong mismong libro na pinamagatang awit at salaysay ng pasyong mahal? Sabi dito ay ganito, araw ng Sabado, sabi no, natalimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Yun ang mga matinding sinasabi dito. Pero tanan nyo kapatid kumukuha sila ng aklat natin pero hindi masyadong inuunawa. Pero ang tanong, yung aklat nyo ba mga SDA, mga Seventh-day Adventist, pwede kayong pumasok ngayon, walang problema. Yung aklat nyo ba ay inyong pinag-aralan? Basahin natin yung aklat ng Seventh-day Adventist na pinamagatan na ang hitabo sa katapusang panahon ni Ellen G. White. Ayan napaganda napakaklaro na aklat po ito ng Seventh-day Adventist na pinamagatang mga hitabo sa katapusang panahon. Basahin natin sa page 161. Kung hindi ako nagkakamali. Tingnan muna natin kung tama. Kung hindi lang ako nagkakamali Pero kung nagkamali man ako, magtatanong tayo. Tanong tayo Brother Jando. Ito, page 161. Mga hitabo sa katapusang panahon by Ellen G. White. So, ibig sabihin, libro ito ng Seventh-day Adventist o SDA. Sabi dito, iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawang kaulag. Giunsa ni ini paghitabo, pinaagi sa pagpugos sa katawhan, sa pagdawat sa mini nga Sabado. Ayan Ayan, paano nyo ngayon to maipapaliwanag kung sinasabi nyo na Sabado ang araw ng Sabat? Kasi mismo yung aklat ng inyong, iwan ko kung propeta tawag nyo dito, si Ellen G. White, hindi ko alam kung propeta tawag nyo dito. Paano nyo ngayon maipapaliwanag sa inyong aklat na nagsabi ng, sabi dito pinaagi sa pagpugos sa katawhan, sa pagdawat sa mini nga Sabado. May piking Sabado pala? Halaka. So ngayon, kung may piking Sabado, sigurado tayo may piking relihiyon din. At ang piking relihiyon na yon, simple lang naman. Yung relihiyon na tatag ng tao. Yun ang totoo. Kung may piking Sabado sa aklat ng Seventh-day Adventist ni Ellen G. White, sigurado tayong may piking relihiyon din, mga kapatid. Kaya huwag kayong mangusga sa mga sinasabi agad, huwag niyong putulin yung mga aklat. Huwag niyong putulin ang mga sinasabi ng mga Katoliko. Para lang para kayo yung makapuntos? Oh my goodness, anong nangyayari sa inyo mga kapatid?
Ito isa ito sa mga ginagamit. Siguro ito yung pinababasa nila kay Reverend Father Darwin Gitgano, mga kapatid. Basahin natin ang Genesis 2, 2 hanggang 3. Ginagamit ito ng mga Seventh-day Adventist. Genesis 2, dito tayo sa Tagalog lang muna. Magtagalog ito. Sabi dito sa Genesis 2, 2 hanggang 3, ito po ang nakasulat. Ito. Sabi dito is ganito. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya ay nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ay ika-7 araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Okay. Kung isa ako sa magtatanong dito sa mga Seventh-day Adventist dito, saan dito ang sinabi na magsimba kayo? Papahinga lang naman yan sa ika-7 araw. Bakit? Isa sa mga hindi naman ito matibay na ebidensya, pero kung titingnan natin ang Gregorian calendar, mga kapatid, ay yung nakalagay doon is Sunday, Lunes, Martes, Miyerkules, Wibes, Sabado. So ika-7 araw ay linggo, pero alam ko naman na madali itong dibagin ng mga Vatican na depensor ng Seventh-day Adventist, no? Pero kung gagamitan natin ito ng Gregorian calendar, sasabihin nila hindi naman Gregorio yon, Hebrew naman yun, no? At saka ito pa, kapatid, yung ang Lucas 4:16. Lucas 4:16, ito ba yung nakasulat dito? Ginagamit din to ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, lalong-lalo na itong ang Seventh-day Adventist na tatag ni Ellen G. White. Sabi dito is ganito. Umuwi si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang kinaugalian, pumasok siya sa sinaguga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa. So saan dito ang Saan dito ang Sabat? Saan dito ang pagsamba sa araw ng Sabado? Meron ba tayong nakikita dito, mga kapatid? Wala. So isa pa, yung Mateo 24:20. Basahin natin yung Mateo 24:20. Kung ano ba talaga ang nakasulat dito. Kung may nakasulat man dito, ay sigurado mamaya giba pa rin yan. Sabi dito, ito nakasulat sa Mateo 24:20. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag. Ano ba? Ito ba yung binigay? Wala naman dito, no? Wala naman dito. Sabi dito, ay araw ng pamamahinga lang naman. May meron ba ditong Sabado? Wala. Gawa, subukan natin. Yung isa pa. Yung Gawa 13:42. Gawa 13:42. Kasi nakinig ako ng mga debate ng mga Seventh-day Adventist. At ito yung mga dinaratag nilang talata. 13:42 hanggang 44. Ano bang nakasulat dito? Sabi dito is ganito po. Nang si Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita muli patungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Sabi sa 43, pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga debotong Hentil na nahikayat mula sa relihiyong Hudismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. 44. Nang sumunod na araw, ang pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagtipon upang makinig sa salita ng Panginoon. May nabasa ba tayong Sabado? Wala. Isa pa, yung Marcos 2. Marcos 2:27 hanggang 28.
Marcos 2:27 hanggang 28. Ano ba yung nakasulat dito? 27 hanggang 28. Sabi po dito, sige ito po. Ayan. Sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi nalikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Tama naman to kapatid, pero hindi ito nakabase sa Sabado na tinutukoy ng mga kapatid nating sa ibang pananampalataya, natatag lang ng tao. Yun ay si Ellen G. White. Ito kapatid isa sa mga argumento natin, nating kapatid, alam naman natin na yung Sabat ay Sabado nung panahon. Pero kapatid, binago ito at sinira mismo ng Panginoong Kristo. Saan natin yun mababasa? Marcos, Juan 5:18. Basahin natin. Juan 5:18. Ano ba ang nakasulat sa Juan 5:18? Ito po ang nakasulat mga kapatid. Sabi dito is ganito. Tama ba to? Ayan. Lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya linabag ang batas patungkol sa araw ng pamamahinga. Sinabi pa niyang ang Diyos ay kaniyang Ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kaniyang sarili sa Diyos. So, mga kapatid, bakit nasabi sa talatang ito na sinira ni Kristo o nilabag ni Kristo ang batas sa araw ng pamamahinga? Bakit? Dahil kung babasahin natin yon sa Juan 1, papunta doon sa bersikulong nabanggit, ay si Kristo ay nagpagaling ng isang may sakit sa araw ng pamamahinga, sa araw ng Sabat. So sa bersikulo na Juan 5:18 mga kapatid, sinabi doon na sinabi dito sapagkat hindi lamang niya linabag ang batas tungkol sa araw ng pamahinga. So kung kayo ang tatanungin kung kayo ang tatanungin kapatid, kung linabag ni Kristo ang batas sa araw ng pamamahinga, ibig sabihin ba ay hindi niya sinira ang batas sa araw ng pamamahinga? Sinira niya ito kapatid. No? Napakalinaw na sinira ni Kristo ang batas sa araw ng pamamahinga. Kaya ibig sabihin hindi na Sabado ang pagsamba. Ano na? Nakalimutan ko yung bersikulo na yon. Wait lang ha. Tingnan natin. Hebro ba yun? Wait lang ha. Check ko muna mga kapatid. Hebro 4. Wait lang. Hebreo 4:8. Di ako sure. Pero tingnan muna natin kapatid ha. Ito pala tama. Hebreo 4:8. So nung sinira ni Kristo ang batas sa araw ng pamamahinga at yun ay Sabado, anong ginawa ni Kristo? Anong ginawa ni Kristo? Siya ay gumawa, di ba sinira ni Kristo? Nagkaroon siya, linabag niya ang batas sa araw ng pamamahinga na yun ay Sabado. Sinira niya ang mga turo o mga batas sa araw ng pamamahinga. Sabi dito sa Hebreo 4:8. Sabi dito, is ganito. Sa King James Version, paborito ito ng Seventh-day Adventist. Sabi dito, is ganito. For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day?
Ano ba ibig sabihin ng another day? Siyempre, susunod na araw. Ulitin natin ha. Sabi diyan, afterward have spoken of another day. So ano kasunod ng Sabado? Linggo. Kaya napakaliwanag kapatid. Kung nandyan ka man ngayon, nakikinig sa ating live ngayon, mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, again, no, hindi ang programang ito, gaya ng nag-live ako kanina, may nag-comment na respetuhin daw natin ang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Again ha, ang programang ito ay hindi tinatag para makipag-away. Ang programang ito ay itinatag para sumagot sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na sinisiraan ang Romano Katoliko na tatag ni Kristo 2,000 years ago. Sinisiraan ng mga sektang tatag lamang ng tao at meron pang tatag ng anghel, no? At meron pang tatag daw ng anak ng Diyos at yun si Apollo Kibuloy. No? Kung doon tayo sa part na respeto naman natin sila mga kapatid, no? Gusto ko lang kasi naka-comment talaga sa live natin, no? Kung respeto yung pinag-uusapan, nandun naman yung respeto natin sa kanila. Nandun naman. Pero kung hindi tayo sasagot, hindi nabuo ang programang ito, sino ang sasagot nito? Papayag na lang ba tayo na unti-unti tayong mauubos? Papunta sa mga reliyong tatag lamang na hindi maunawaan? Kaya kapatid, isipin nating mabuti ito. Isipin nating mabuti. Huwag po tayong magpalinlang sa mga tao na gumagamit lamang ng mga putol na mga video. Kagaya nito, pinutol lang ang video ni Reverend Father Darwin Gitgiano tapos sasabihin, umanib na daw si Father Darwin sa ng anong tawag doon? Parang nagbaton, no? Sige, sa Tagalog sa nagbaton. Di ko maano. At tinanggap na daw ni Reverend Father Darwin Gitgiano na Sabado ang araw na ipamamahinga. Pero putol ang video. No? Putol ang video. Kaya siguro, sa pagkakataong ito, hanggang dito lang muna ang munti nating kaalaman sa topiko na to at sigurado baka maidagdag dito si Brother Jando Alabao. Again mga kapatid, lahat po ng mga sinasalita namin, lahat ng pagsasagot sa iyong mga tanungan ay baliwala po ito kung sarili lang namin ang aming pagkakaunawa, ang pagkukunan. Kaya binabalik po natin ang lahat ng papuri at kadakilaan sa Poong May Kapal. To God be the glory. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Aljan Bagatnan. Yan, so maliwanag po yung salaysay ni Brother Aljan doon kung saan ginagamitan nung SDA vlogger ang video ni Father Darwin ng fallacy of contextomy. Ano yung fallacy of contextomy? Binabago niya ang konteksto. Hindi naman yun ang tinutukoy ni Father Darwin, pero yun ang pinapalit daw niya tinutukoy. Yun ay fallacy of contextomy. Doon naman sa term naman na Sabado, ang tawag naman doon sa ginawa naman niya is fallacy of equivocation. Ano yung fallacy of equivocation? Ginagamit yung words at hindi pinapaliwanag kung ano talaga ang specific na meaning na ginagamit na meaning. Ito ngayon, yung ginagamit para Darwin na Sabado, sa English nun, Sabat, nagkabangayan kami ni Jerwin Rosales eh. Nahirapan talaga siya na patunayang Saturday yan yung sa Exodo. Bakit? Kasi yung pangalang Saturday, hindi yun inimento para ipangalan sa Sabat. Okay? Ang pangalang Saturday ay inimbento yan mga 1st century AD para ipangalan sa araw na kanilang inialay sa kanilang Diyos-Diyosan na si Saturno. Oh. Huwag mo sabihin sa akin na ang araw na kanilang na kanilang iniaalay kay Saturno, ang siyang Sabat ng Diyos. Mali yun. Mali ha. Kasi yung Saturday, yun ay Saturn's Day. Saturn's Day. At kung sasabihin nyo na yan na yung Sabat, nagkakamali kayo.
Dahil ba sa kalendaryo, Sabado. O, Sabado, o sinabi Sabado, yung kasi kinuha kasi yung kalendaryo ng Sabado doon sa sa Latin calendar. O, ano ba yung Sabat sa Latin? Sabatum. O, Sabatum. Yung sinabi ni Father Darwin na Sabado sa Exodo 20, ano ba yun? Sabat ba yun o Saturday? Yun ay Sabat. Ngayon, ang tanong, ang linggo ba Sabado sa mga Kristiyano? The answer is yes. O, patunayan natin na ang linggo ay Sabado sa mga Kristiyano. Ayan na, at ating ilabas yung isang salin ng Biblia na ating kadalasan ginagamit. Wait lang ha. Ating ipakita yung Bibliang salin na yon na ginagamit natin laban sa mga Protestante. Eto, ayan o, ating pakita. Ayan. Ito ay a paraphrase on the Acts of the Holy Apostles upon all the episodes of the New Testament and upon the Revelations Volume 2. Ano sabi sa verse 10? Revelation 1 verse 10. Sabi ganito, during my confinement, in which place a heavenly revelation in the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner. On a Sunday, which is our Christian Sabbath. Ano nakalagay sa Exodus 20 verse 8? Hindi ba? Remember the Sabbath to keep it holy. Remember the Sabbath to keep it holy. Ano nga yung Sunday? Our Christian Sabbath. Ibig sabihin, yung Sunday, yun ang ating Sabado. Sabado ng mga Kristiyano. Yung Sabado ng mga Kristiyano, hindi yun ang Saturday. Okay? Yung Sabado ng mga Kristiyano, sabi nung vlogger na yon, eto ay para sa mga CFD na laging kinokontra na Sabado daw ay ikanilang ipinapahid sa linggo yung Sabat na nasa Exodo 20. Pwede naman yun natin ipahid sa Sunday, sa linggo. Bakit? Yung linggo kasi yun ang Christian Sabbath. Tanggapin niyo man o hindi. Yun ang Christian Sabbath. Pero dyan sa Exodus 20, yan ay referring sa Sabbath o Sabati o Sabatum, Sabaton. Yan ay referring doon. Yan referring sa Saturday. Kasi ang Saturday, ayon sa kanilang libro sa National Sunday Law, pagkita ko yung kanilang libro National Sunday Law, ha? Anong sinasabi sa kanilang libro na National Sunday Law? Narito ang sinasabi, o yan o. Since the Babylonian worship the planets, many anciently began to call the days of the week by the names of the planets. The Hebrews and the Bible writers never did this. Ano daw? The Hebrews and the Bible writers never did this. Kaya huwag nyo sabihin Saturday yan. Naintindihan nyo? Yung sabihin Saturday yan kasi the Hebrews and the Bible writers never did this. This is why even though the names of the days as we have them today, Sunday, Monday, etc., existed around the time of Christ, the Bible writers never referred to the days by these names since they were of pagan origin. The old Mithra religion from the time of Babylon and Persia led to the naming of the days. Sino daw nagbigay ng pangalan? Yung old Mithra religion from the time of Babylon and Persia led to the naming of the days of the week after the planets. Zoroaster popularized the god Mithra in Persia about 630 BC. Yun. Ito pa. Since Mithra was supposedly a god of great courage, the Roman soldiers became worshippers of it. In their travels, they carried the idea of naming the days of the week after the planets among the Teutonic tribes of what is today known as Germany. The Teutons substituted a few of their own gods instead of planets for the names of the days. This was before the time of Christ. The name stuck, and we've had them ever since. Below is a list of the Teutonic gods and the days of our week. The name of the Teutonic gods were Sunday, sun. Monday is moon. Tuesday is dew. Wednesday is wooden. Thursday is Thor.
Kaya pala may Thursday kasi day of Thor pala yon. Alam mo, kilala nyo si Thor. Sino si Thor? Ito yung kasama ni Captain America. Ah, ito yung kasamahan ng The Avengers. Oh, Freak Friday and Saturn for Saturday. So, sa madaling salita, yung kanilang ginagawa sa video ni Brother Darwin is a fallacy of equivocation na may hinalong fallacy of context to me. Fallacy pa rin. Okay? So, atin ang ibigay ngayon sa tanungan portion. May nag-chat dito pala sa atin sa comment section. Si Armando Tarzillo. Sabi niya, get the book. The Great Controversy by Ellen White is everything about what we live, what is to come. The Sunday Decret and truly everything. Undiluted truth with amazing insights. Last few chapters. Ha? Totoo ba sinasabi ng aklat na The Great Controversy? Pakita ko nga kung totoo ba sinasabi ng aklat na The Great Controversy. At ipakita ito ha. Tingnan ninyo ha. Ano yung sinasabi ng aklat na The Great Controversy. Eto. Tingnan nyo lang kung totoo ba ito. Ano? Ayun na bahala humatol. Anong sabi ng aklat na The Great Controversy? Ito. Saan ko ba nilagay yun? Great SDA, the Great Controversy. Ito. Yan yung ano sabi, oh. Oh. Ayan. Laking ko lang, ha. Sabi ganito. Most of the Christians at last consented to lower their standard and a union was formed between Christianity and paganism. Ano daw? A union was formed between Christianity and paganism. Against yan sa Bible. Basahin natin ang Biblia sa 2 Korinto 6:17. Yan, no. Sa ano sa 16. Anong sabi dito? Tingnan nyo. O di kaya'y mas maganda nating simulan sa siguro sa 15. Oh. Maaari bang magkasundo si Kristo at ang dyablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyusan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila ang magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Tayo pinapahiwalay. Pero ang sabi ng The Great Controversy, nagkaroon daw ng union between Christianity and paganism. Eh di palpak. Oh, ano pa yung nasa baba? Ano sinasabi sa baba? Oh, ito sabi. As the followers of Christ, tingnan nyo ha, atin ituloy ang basa ha. Although the worshippers of idols profess to be converted, united with the church, they still clung to their idolatry, only changing the objects of their worship to images of Jesus and even of Mary and the saints. Ano daw? Yung mga makajus-jusan daw, pakunwari daw nag-renounce sa kanilang pananampalataya na paganismo. Pero nang sila naging Kristiyano, patuloy pa rin sa pag-worship sa kanilang mga idols. Ang imahe daw, pinalitan lang daw ng imahe ni Jesus, Mary and the saints. Paano yan? Nung nakaraang Pasko, ang simbahan ng Seventh-day Adventist may litrat, may laraw, may rebulto. May mga estatwa ni Mama Mary, ni St. Joseph at na Baby Jesus. Oh, ibig sabihin ba, Diyos-Diyosan sa kanila yon? Ay, hindi yun ang sinabi ni Tiburcio. Ano ang sabi ni Tiburcio doon? Yung si alias Goodness of God, anong sabi ni Tibur doon?
Okay lang magkaroon ng ganitong rebulto. Huwag lang sambahin. Ah, okay pala eh. Eh, ano sinasabi ng inyong libro, The Great Controversy? Yung mga makadiyos-diyosan daw, ay pakunwari daw tumigil sa kanilang pagiging magpagano, pero ang totoo nagpatuloy pa rin sa magitan ng sa magitan ng pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, pinalitan lang ng imahe. At ang pinalit ay imahe ni Jesus, Mary at ng mga santo. Eh ganun pala eh. Bakit nasa simbahan ninyo? Oh, sabi ni Tiborcio, okay lang yan. Di naman niya kinikilalang di naman niya kinikilalang sa sa sinasamba. Oh, tinan nyo? Eh, di pati sila pala nabubulasot. Ano pa sabi dito? The foul living of idolatry thus brought into the church continued its baleful work, unsound doctrines, superstitious rites. Anong superstitious rites? Ha? Anong superstitious rites? Eh, mahigpit na ipinagbabawal sa simbahang katoliko ang superstitious belief. Yan ay nasa ating Catechism of the Catholic Church, paragraph 2116. All forms of divination are to be rejected. Kahit na anong uri ng superstitious, ipinagbabawal ng simbahang katoliko. Tapos sasabihin ng the great controversy ng mga Seventh-day Adventist, all superstitious rites and idolatrous ceremonies were incorporated into her faith and worship. Nanyo? Anong anong uri ng kalokohan ang pinagtuturo ng mga Seventh-day Adventist sa kanilang libro The Great Controversy? Tapos gusto mo Arndo Tarzio na bumili kami niyan? Ang mga CFD, pwedeng kumuha ang mga CFD. Para saan? Para gawing referensya, di ba kita na ang mga sabadista natuturo ng mali. Pero yung mga inosenteng katoliko, huwag mong pagbilhan ng libro na yan. Napakasinungaling, oh. Oh, ano pa sabi dito? Ano sabi niya? As the followers of Christ, united with idolaters. Lala na, united daw, isalungat na sa 2 Corinto 6:15-17. Sabi niyo, naging united. Oh. The Christian religion became corrupted. Ano daw? The Christian religion became corrupted. And the church lost her purity and power. Salungat to sa sinabi ni Kristo eh. Basahin natin sa sinabi ni Kristo ha. So, makisabay kayo sa akin sa pagbasa ko. Tingnan ninyo ha. Matthew chapter 16 verse 18. Anong sabi ni Kristo mismo? Sabi niya, Now I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Ano daw? All the powers of hell will not conquer it. Anong turo ng Seventh-day Adventist? As the followers of Christ united with idolaters, the Christian religion became corrupted, and the church lost their purity and power. When you say the Christian religion became corrupted and the church lost her purity and power, then it is corrupted by the power of the hell. When you say corruption, it is one of the powers of hell. Apostasy, it is one of the powers of hell. Pero ang sabi dito, sa pangako ni Kristo, and all the powers of hell will not conquer it. Eh ang Sabadista nagtuturo, ang church lost her purity and power. Tingnan nyo? Oh. Kaya mali yung sinasabi, bumili daw tayo ng The Great Controversy by Ellen White. Ang mga CFD pwedeng bumili. Bakit? Gagamitin namin yan para ipakita sa mga tao na ganito magturo ang mga SDA. Ganyan. Oh, ano pa sabi dito? From Rosemary Abansenia.
pwede magtanong about sa baliktad na cross nga naa sa Vatican. Kay satanic cross daw yun, baliktad na cross na nasa Vatican. Mali. Mali yun ha. Yung baliktad na cross sa Vatican, it is not a satanic cross. It is Peter's cross. It is the cross of Saint Peter. Bakit sa Vatican? Kasi yung Vatican yun ang Saint Peter's Basilica. Nandoon nakahimlay ang bangkay ni Apostol Pedro na wala sa mga Sabadista. Walang sino man sa mga apostol na inilibing ng mga Seventh-day Adventist. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi pa sila existed ng panahong yon at hindi sila ang nagmamahal ng membro ng mga apostol. Ano yung baliktad na cross sa Vatican? Yon ay Saint Peter's cross. It is not a satanic cross. It is a Saint Peter's cross. Sabi naman ni Maria Fe, pwede magtanong kay Bro Angel. Bro Angel na to, hindi na to sa akin. Ano? Dito. Bakit pala pula ang suot ni Pope Francis nung namatay siya? Kasi di ba karamihan puti. Brother Angel, sa'yo yung Brother Angel. Hindi po.